Hindi nagreklamo si Lubing at agad niyang sinabi kay Lin Zin na huwag nang mag-alala. Hindi, Tara, kumain tayo ng sabay, aniya. Pagkatapos, nahihiyang idinugtong niya, pasensya na, hindi ko ito naisip ng mabuti. Hayaan mo na akong magbayad ng pagkain natin bilang paghingi ng paumanhin. Samantala, hindi maiwasang mapatingin si Cao Cao sa babae at nag-isip siya ng malalim. Investment cooperation, honey trap, isa kaya itong scam? Saan ba talaga nanggaling ang babaeng ito na parang may tinatagong sikreto? Sinusubukan niya bang lokohin si Lin Zin para sa pera? Pero bago mangyari iyon, kailangan muna niyang dumaan sa akin. Sa isang restaurant, sabay-sabay na kumakain ang tatlo. Sa gitna ng kanilang pagkain, nagsimulang magsalita si Lubing at ikinwento ang kanyang naging karanasan. Noong panahong iyon, sobrang desperado ako. Buti na lang at nakilala ko si Lin Zin, aniya habang may lungkot sa kanyang tinig. Habang si Cao Cao naman ay tahimik na nag-iisip at patuloy na nakatitig sa kanyang telepono. Si Lubing, parang pamilyar ang pangalang ito. Suriin ko nga ang background niya. Malamang isa lang siyang hindi kilalang artista sa ika-18 ranggo. Habang nasa social media, biglang napatingin ang babae sa kanyang telepono nang makita ang mga balitang nagte-trending. Wu Yifan, naaresto. Ang kasong paninirang puri ni Wu Yifan laban kay Shi Lubing ay bumaliktad. Isang misteryosong mayaman ang nagbayad ng daan-daang milyon bilang danyo sa breach of contract ni Shi Lubing. Ang galing sa pag-arte ng isang 18th tier na batang aktor, Shi Lubing. Naglabas ng pahayag ang Tianhuang Entertainment tungkol sa insidente ng breach of contract na may kinalaman kay Shi Lubing. Nagulat si Cao Cao nang mabasa niya ang mga ito. Ano, siya pala ang nasa trending searches. Nangyari lang ba ito ngayong hapon? Hindi ko inaasahan na ganito pala si Wu Yifan. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Dahil sa kanyang pambihirang ganda at husay sa pag-arte, maraming entertainment company ang gustong pumirma sa kanya. Nag-aral siya sa National Academy of Chinese Theatre Arts. At kahit nagaling siya sa isang mayamang pamilya, pinili niyang gumawa ng pangalan gamit ang sarili niyang kakayahan. Kaya naman, pumirma siya sa Tianhuang Entertainment sa Jiang City bilang isa sa kanilang mga artists. Napaisip si Cao Cao habang binabasa ang impormasyon tungkol kay Shi Lubing. Napakaganda niya, may pribilehiyong background, at impressive ang kanyang edukasyon. At ngayon, trending pa siya. Mukhang sigurado at matatag ang landas niya patungo sa kasikatan. Samantalang ako, isa lang akong streamer na bahagyang kilala. Habang nag-iisip, bigla niyang nakita ang isang trending na video. Shi Lubing at isang gwapong aktor. Napakaganda raw ng chemistry nila sa eksena. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang eksenang naghalikan ng bida at si Lubing sa isang shooting. Napatingin siya sa dalawa habang nag-uusap at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano, kakakilala mo lang sa isang baguhan pero may kissing scene na agad kayo. Lalo siyang naintriga at nagpatuloy sa pag-iisip. Hindi siya simpleng babae. Siguradong alam na niya mula pa noon na si Chen Zhang ay si Lin Zin. Ginamit niya ang pagkakataon sa pag-arte para manipulahin ang sitwasyon, kaya napilitan si Lin Zin na magsalita at gumastos para sa kanya. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganitong coincidence? Humigpit ang hawak niya sa kanyang palda at determinadong nagdesisyon. Hindi ito pwedeng magpatuloy. Kung magpapatuloy ako sa paglalaro kay Lin Zin, baka tuluyan siyang maaga sa akin. Matapos ang hapunan, nagpaalam na si Lubing sa ating bida at kay Cao Cao. Napatingin ang bida kay Cao Cao na tila may gustong sabihin. Bago pa man makalayo si Lubing, mabilis siyang nagsalita. Aalis na muna ako, ngunit biglang sumagot si Cao Cao, hintay. Namumula, lumapit siya sa bida at mahina ngunit matapang na sinabi. Yung installment payment, gusto ko nang bayaran ito ngayon. Sa isip niya, desidido na ako, kapag gusto mo ang isang tao, dapat kang magtapat ng direkta. Nagtaas ng kilay ang bida at may halong pananabik na nagtanong. Parang exciting nga yan. Napaisip siya saglit bago nagtanong muli. Pero paano ka mag-livestream kung nasa proseso ka pa ng installment payments? Hindi na nagdalawang isip si Cao Cao.
Hinayla niya ang bida at may kumpiyansang sinabi. Nag-book na ako ng kwarto. Tara na at simulan na natin ang livestream. Dugtong pa ni Cao Cao, na may bahagyang excitement sa boses, na dapat daw nilang i-livestream ito. Sa loob ng silid, inimbitahan ni Cao Cao si Lin Xin na maupo sa likod ng kamera niya. Hindi nagtagal, nagtanong ang ating bida kung paano ba nila ito lalaruin, ngunit sa halip na sagutin ang kanyang tanong, bigla na lang nag-live si Cao Cao at masiglang binati ang mga manunood, magandang gabi sa inyong lahat. Sa livestream, agad namang dumagsa ang mga nanunood at nagsimulang magpadala ng mga komento. Sa wakas, ang tagal kitang hinintay, dugtong din ng isa, matapos kong ipunin ang 1 linggong sahod, pwede ko na itong gastusin kay Cao Cao. Habang ang isa naman, ang aking waifu ay online na. Pinakamagandang bagay na mapag-usapan bukod sa sahod. Nasa hotel ba siya? Hindi kaya. Nagpunta si Cao Cao sa Yanjiang para mag-shoot ng maikling video, paningin ng nobyo. Hindi mo ba alam? Imbes na sa hotel, hindi ba mas okay sa bahay mo na lang? Habang patuloy sa pagsasalita, biglang naging seryoso ang tono ni Cao Cao. May isang napaka-importanteng bagay daw siyang nais ipaalam sa lahat. Sa sandaling iyon, tila natigil ang mga manunood sa paghihintay sa kanyang susunod na sasabihin. Kilala namin ang isa't isa sa maikling panahon lang, noong una kitang makilala, hindi ko inakalang magugustuhan kita, dahil hindi ako naniniwala sa pag-ibig. Habang naririnig ito ng ating bida, napansin niyang unti-unti siyang namumula. Sa isip niya, nagpapahayag ba siya ng damdamin sa akin? Nagpatuloy naman si Cao Cao, pero kamakailan lang, napagtanto kong ang puso ko ay unti-unting napuno ng presensya mo. Sa puntong iyon, hindi na alam ng ating bida kung paano magre-react. Sa kanyang isip, hindi ko inakala na magiging ganito katapang ang isang pagtatapat. Hindi ka talaga nauubusan ng sorpresa. Maya-maya, mahina niyang ibinulong, nag-live confession ka sa harap ng fans mo, hindi ka ba natatakot na mawalan ng taga-suporta? Ngunit mabilis siyang pinatahimik ni Cao Cao, huwag mo silang pagsabihan. Samantala, nagsimula ng magtanong ang mga manunood sa livestream. Kanino nagpapahayag si Cao Cao? Tama, sino nga ba ang lihim na nobyo ni Cao Cao? Ang serye niyang paningin ng nobyo, may tunay palang kwento sa likod nito. Walang problema, hindi ko ibubunyag. Lihim na lang natin ito. Lahat ng sahod ko, ibibigay ko sa iyo. Sa isip ng ating bida, halos hindi siya makapaniwala. Kaya pala, kasama rin ang mga manunood sa plano mo. Habang patuloy sa pagkomento ang mga tagapanood, hindi pa rin humuhupa ang excitement. Cao Cao, maglabas ka pa ng bagong content. Mamamatay ako sa kilig sa seryeng paningin ng nobyo. Bigyan mo pa kami ng ganito, gustong-gusto ko to. Agad namang sumagot si Cao Cao, sige. Sa kanyang livestream, bigla niyang sinabi, ito ang unang halik ko. Sa tamang anggulo ng kamera, kitang-kita ang reaksyon ng mga uto-utong tagapanood na akala nila na sila yung sinasabihan. Patay na ako, ang ganda ng anggulo, unang beses ko rin, muhahaha. Sa wakas, unang halik ni Cao Cao, akin na. Gusto ko talaga ang pinapanood ko. Sa puntong iyon, hindi na nagdalawang isip si Cao Cao at dahan-dahang hinalikan ang ating bida. Matapos ang halik, malambing niyang tinanong, mahal, ano ang gusto mong gawin ko sunod? Sa mahina ngunit mapanuksong boses, ibinulong naman ng ating bida, gusto kitang makita suot ang medyas na silk. Muling nag-react ang mga uto-utong manunood na akala ni sila yung sinasabihan. Gusto ko rin makita ang malaking pendulum. Hindi pa ako kontento sa halik. Ituloy pa. Dahan-daang sinuot ni Cao Cao ang medyas na silk habang nakatitig sa ating bida. Sa isang malambing na tinig, sinabi niya, gusto mo ba ng medyas na silk? Mabuti. Hindi nagtagal, maraming viewers ang nag-react sa bagong eksena. Oh damn! Na-block ba ng sistema ang sinabi ni Kuya? Baka naman binigkas lang yun. Ang ganda ng medyas ni Cao Cao. Ako iba, mas gusto kong panoorin siyang hinuhubad ang medyas. Sa puntong ito, dahan-dahang ipinatong ni Cao Cao ang kanyang paa sa tuhod ng ating bida at iniusog ito papunta sa isang bote ng alak. Napatingin ang ating bida sa kanya at hindi maiwasang mamula.
Grabe, ang galing niya. Sinong makakatanggi rito? Sa isang iglap, hindi na niya napigilan ang sarili at bigla niyang sinunggaban si Cao Cao, dahilan upang ito ay magulat. Namumula itong nagsabi na shutdown na ang livestream. Sa mahinang ngunit may halong pang-aakit, sinabi ni Cao Cao, Kuya Lin Xin, huwag ka nang umalis ngayong gabi. Kasabay nito, biglang lumabas ang system notification. Tumaas ang favorability ni Cao Cao sa ating bida ng 5%. Umabot na sa 72% ang favorability ni Cao Cao. Unang yugto ng counterattack, matagumpay. Gumastos ang host ng 332 milyong counterattack money kay Cao Cao, at nakakuha ng 10%, 33 milyon at 200,000 Chinese dollars, bilang balik, na nailipat na sa personal na account ng host. Gantimpala, lahat ng katangian ay tumaas. Kasalukuyang pangkalahatang antas ng katangian, 6. Pumili ng isa sa 3 bonus na kasanayan. Piliin sa loob ng takdang oras. Antas A na kasanayan, husay sa pagmamaneho. Antas A na kasanayan, husay sa badminton. Antas B na kasanayan, husay sa pananahi. Hindi na pinansin ng ating bida ang system notification at mas pinili na lang nilang ipagpatuloy ang kasiyahan sa kama. Kinabukasan, matapos ang kasiyahan ng ginawa ng dalawa kagabi dahan daw ang nagmulat ng mata ang ating bida habang may kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Napansin niyang tila may ginagawa si Cao Cao sa kanya kaya agad siyang nagtanong. Ano ba ang ginagawa mo dyan, Cao Cao? Tanong ng ating bida habang nakakunot ang noo. Agad namang sumagot si Cao Cao habang may kinakain, gising ka na pala. Pasensya ka na, natapon ko lang itong cream puff sa kumot kaya nililinis ko lang. Napangiti naman ang ating bida at sinabing, ang laki-laki mo na pero kumakain ka pa rin parang bata. Halika, tutulungan na kita dyan. Hindi na nakasagot si Cao Cao at tila nahihiya itong nagpatuloy sa pagkain. Bigla namang tumunog ang cellphone ng ating bida kaya kinuha niya ito upang tingnan ang mga mensahe. Mensahe sa phone. Ginoo Chen, binigay niyo po kay Mendian ang kotse. Ang sabi niya, gusto niyang ikaw muna ang magmaneho ng ilang araw para maalagaan ito. Ano po sa tingin niyo? Miss na rin daw po kayo ni Mendian. Sunod niyang binasa ang mensahe mula kay Luo Yaxi. Xin, lilipat na ako ngayon sa bagong bahay natin. Pwede mo ba akong tulungan sa paglipat ng mga gamit ko mula sa inuupahan kong bahay? Mabilis siyang nag-reply, marami bang gamit? Mag-aayos na lang ako ng moving company para sayo. Mabilis ding sumagot si Luo Yaxi, meron din akong mga underwear at mga damit na pwede kong isuot para sayo. Ipapakita ko sayo mamaya kung alin ang gusto mo, ayokong isuot yung ayaw mo. Napangiti ang ating bida at napabulong, ayos to. Para sa ganito, sulit na ang pagtulong ko. Nag-reply ulit siya, sige, magdadrive ako papunta dyan. Para lang sigurado, gusto mo bang ihatid kita sa Building 18, South Court Village? Oo nga pala, huwag mong kalimutang magpagasolina ha. Habang nakangiti, mahina niyang binulong sa sarili, gets ko na. Hindi ko tatanggihan ang libreng sakay na to. Bago siya umalis, nagpaalam muna siya kay Cao Cao, Cao Cao, may kailangan lang akong ayusin, aalis muna ako. Ngumiti si Cao Cao at sinabing, sige, tapusin ko lang ang shooting tapos hanapin kita mamaya. Ngowa. Habang papalayo ang ating bida, napaisip si Cao Cao, mukhang matibay na talaga ang relasyon namin ni Lin Xin. Ang galing niya kagabi. Makalipas ang ilang oras, magkasama na sina Lin Xin at Luo Yaxi sa inuupahang bahay. Bigla namang tumunog ang doorbell. Sino kaya yan? Tanong ni Luo Yaxi habang papalapit sa pinto. Pagbukas ng pinto ay bumungad ang ina, tito, at tita ni Luo Yaxi. Anak, andito kami para dalawin ka. Masayang bati ng ina ni Luo Yaxi. Nagulat si Luo Yaxi at napatanong, Mama, tito, tita, bakit po kayo nandito? Agad namang napansin ng ina ni Luo Yaxi ang ating bida at nagtanong, sino ba yung lalaking kasama mo? Tahimik namang nagbulong sa isip ang ating bida, nanay ni Luo Yaxi. Sumagot si Luo Yaxi, siya po si Lin Xin. Nandito siya para tulungan ako sa paglipat. Bakit po pala kayo dumating ng biglaan?
Nagbigay galang naman ang ating bida at bumati, "Magandang araw po, tita. Ako po si Lin Zin, kaibigan po ni Yaxi." Ngunit nagbago ang ekspresyon ng ina ni Luo Yaxi at napabulong sa sarili, "Tama nga ang hinala ko. Ang boyfriend ng anak ko ay isa lang mahirap na probinsyano." Ilang araw na ang nakakalipas. Masidhing nagtatalo ang mag-ina at halos nagsisigawan. Galit na sabi ni Luo Yaxi, "Ayoko pong makipag-blind date. Meron na po akong gusto." Tila nagulat ang kanyang ina at nagtanong kung saan daw ba nanggaling ang taong gusto niya, kung taga Beijing ba ito, Shanghai, o saan pa. Bahagyang nag-alinlangan si Luo Yaxi bago sumagot na wala sa mga nabanggit, kundi taga Huajiang daw ito. Nanlaki ang mata ng kanyang ina na may halong pagkagulat at sinabing, "Huajiang? Hindi ba yon ang mahirap at liblib na bayan malapit sa Yanjiang City? Nababaliw ka na ba? Talaga bang nagustuhan mo ang isang hamak na prom-day?" Habang patuloy ang pagtatalo, biglang lumitaw sa sistema ng ating bida na kaya nagkakaganyan si Luo Yaxi ay dahil nasa favorability ni Luo Yaxi, 100%, nakabaliktad na ang relasyon ng host at ni Luo Yaxi. Ngayon, si Luo Yaxi ay ganap na tapat sa ating bida. Galit na sagot ni Luo Yaxi, "Malaya po ako kung sino ang gusto kong mahalin." Muling nagbigay ng prompt ang sistema na ipinaliwanag na, "Mula ngayon, lahat ng desisyon at isip ni Luo Yaxi ay nakabase na sa host, ihahandog niya ang lahat para sa ating bida." Halos pumutok na sa galit ang ina ni Luo Yaxi habang sinasabing wala raw itong utang na loob at alam ba niya kung gaano kahirap siya pinalaki, pati na rin ang gastos sa kanyang pag-aaral. Ngunit malamig ang tugon ni Luo Yaxi habang nakatalikod, "Hindi ko kailangang maintindihan niyo. Sa buhay kong ito, siya lang ang mamahalin ko, mayaman din siya kaya hindi ako maghihirap." Lalo pang nag-init ang ulo ng ina niya habang sinasabing akala ba niya ay mayaman ang isang taga-Huajiang. Matapang na sagot ni Luo Yaxi, "Mahal ko ang lahat tungkol sa kanya, kahit wala siyang anuman ngayon, mamahalin ko pa rin siya." Hindi mapigil ang sumigaw ang ina niya, "Makipaghiwalay ka sa kanya ngayon din. Hindi ko hahayaang sirain kanya. Bumalik ka rito, hindi pa ako tapos magsalita. Mabalik tayo ngayon sa kasalukuyan." Habang nakaupo ang ina ni Luo Yaxi, seryoso niyang binalingan ang ating bida at matalim na sinabi, "Ikaw ba ang boyfriend ni Zixi? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, layuan mo ang anak ko agad-agad." Agad namang sumagot ang ating bida na hindi siya ang boyfriend ni Luo Yaxi. Napataas ang boses ng ina ni Luo Yaxi, "Ano? Luo Yaxi, siya ba talaga ang boyfriend na sinasabi mo? Ni hindi niya man lang matanggap na boyfriend ka niya." Biglang lumapit si Luo Yaxi kay Lin Zin at mahigpit siyang hinawakan habang sinasabing kailan niya ba nasabing boyfriend niya ito, dahil hindi raw niya kayang maging boyfriend ngayon. Nagalit lalo ang ina niya at tinanong kung bakit ba nagkakaganito siya, gayong maganda ang qualifications niya at kahit mayamang second generation ay hindi karapat-dapat sa kanya, pero magtatangkang makisama siya sa isang hamak na prom day. Hinayla ng ina niya si Luo Yaxi palayo kay Lin Zin habang sinasabing sumama ito sa kanya at layuan na si Lin Zin. Ngunit nagpumiglas si Luo Yaxi, "Mama, bitawan mo ako. Hayaan mo ako." Biglang sumingit ang tiyuhin ni Luo Yaxi, "Ate, huwag ka munang magalit, linawin muna natin ang sitwasyon bago tayo maghusga." Ngunit matigas ang ulo ng ina niya at iginiit na bitawan siya. Humarap ang tiyuhin ni Luo Yaxi kay Lin Zin at inobserbahan ito, kung titignan, mukhang matalino at may itsura naman itong binata, kaya siguro gusto siya ni Yaxi, pero, syempre, kailangan nating i-consider ang estado sa buhay, binata, may tanong ako sa'yo." Mabilis na sagot ng ating bida, "Sige po, itanong nyo lang." Nagsimula ang tiyuhin sa tanong, "Ano bang trabaho ng mga magulang mo?" Sagot ng bida, "Karaniwang trabahador lang po sila." Nagpatuloy ang tiyuhin, "Ikaw, may trabaho ka na ba ngayon?" Sagot ng bida, "Wala pa po." Lumalim ang tanong ng tiyuhin, "Wala kang trabaho? May matatag ka bang pinagkakakitaan?" Sagot ng bida, "Wala pa po." Nagtanong muli ang tiyuhin, "Ibig sabihin, wala kang sariling bahay o sasakyan na ipinamana sa'yo?" Diretsong sagot ng bida, "Wala po." Biglang tinawag ng tiyuhin ang kapatid niya at sinabing,
Ate, mukhang wala talagang ipagmamalaki itong binata, mukhang dismayado ako. Lalo pang nagalit ang ina ni Luo Yaxi, aba, tama nga ako, wala talaga siyang kwenta. Agad namang pumihil ang asawa ng tiyuhin, tama na, huwag ka nang magsalita ng masama. Ngunit galit na ang ina ni Luo Yaxi, tama na. Umalis ka na dito, Linzin. Kung hindi, puputulan ko ang allowance ni Yaxi. Matapang na sagot ni Luo Yaxi, hindi ko na kailangan ng allowance niyo. Hindi kayo makatuwiran. Galit na sagot ng ina niya, ano? Sinasadya mo ba akong galitin, ha?